Sa ika-102, dumating sila Ogru sa lungsod ng Garrison. Nagulat ang mga tao dahil hindi sila sanay makakita ng organg namumuno sa grupo ng tao, ngunit ipinaliwanag ng kambal ang lahat. Sinabi ni Ogru sa mga babaeng dapat nilang gamitin ang oras sa lungsod upang magpasya kung gusto nilang manirahan muli doon o sumama na lang sa kanya. Dinala ng redhead si Ogru sa guild habang nagtitinda naman ang ibang mga babae. Nakaranas ng ilang abala si Ogru, ngunit pinatumba lang niya ito. Matapos magparehistro bilang adventurer, namili ang grupo. Naghanap ng damit ang mga babae, ngunit si Ogru ay nangalap ng impormasyon. Nagpalit siya ng anyo bilang tao at nagbago ng itsura gamit ang wangis noong nakaraan niyang buhay. Habang naglalakad sa lungsod, narinig niya ang maraming taong pinag-uusapan siya bilang tatuang orga. Tila may masamang imahe ang mga orga, kaya nagpasya si Ogrung hindi sila makakapagpatuloy bilang isang grupo ng mga mersenaryo sa oras na iyon. Ilang sandali pa ay napaligiran si Ogru. Tinapos niya ang mga uslak at kinain sila at nakuha ang kanilang kakayahan. Napansin ni Ogrung lahat sila ay may magkakaparehong singsing kaya naisip niyang bahagi sila ng organisasyon. Narinig niya ang lalaking nagbabayad upang magpalaya ng babae. Humingi ng karagdagan ang mga kausap ng lalaki at napansin ni Ogrung suot din nila ang mga singsing. Naisip ng lalaking kailangan niyang lumaban at napagtanto ni Ogrung malala ang sitwasyon nang marinig niyang ang babaeng sinusubukan niyang iligtas ay isang prinsesa. Halos tapusin ng mga uslak ang lalaki, ngunit pinatumba sila ni Ogru. Idinikit din niya ang mga blood clone sa kanila upang matrack sila paglaon. Nagalit ang lalaking binuhay ni Ogru ang mga kriminal, ngunit pinaalala niyang kakaligtas niya lang rito. Iniwan ni Ogru ang kanyang mercenary card upang makatawag ito kung kailangan ng tulong. Ipinakita ni Ogru ang anyong orga, ngunit sinabing huwag magsasalita tungkol sa nangyari. Nang gabi, nakipagkita ang lalaki kay Ogru at sinabing lihim dapat na ang prinsesa ay nasa lungsod, ngunit palihim itong tumakas mula sa tinutuluyan. Natagpuan siya at dinukot ng isang organisasyon. Nagulat ang lalaki nang sabihin ni Ogrung alam na niya kung nasaan ang kanilang taguan. Pumunta sila at pinatumba ni Ogru ang mga magnanakaw at niligtas ang prinsesa. Habang sinusunog ang taguan, sinabi ni Ogrung nakakita siya ng ebidensyang nagpapakitang ang prinsesa mismo ang nagplano ng pagdukot. Nais ng lalaking iulat ito sa kaharian, ngunit biglang lumitaw si Genki at nagbigay ng spell sa kanya. Pinaisip niya ang lalaking may masamang mangyayari kung isisiwalat niya ang totoong nangyari doon. Sa halip, mag-iimbento siya ng kwento kasama ang prinsesa at mamumuhay lang ng tahimik. Sa ika-103, inabisuhan si Ogrung may ipinanganak na mga bagong goblin at hobgoblin. Masaya si Ogrung ipinanganak na ang sunod na henerasyon, ngunit kailangan niyang marinig ang sagot ng mga babae bago umalis sa lungsod. Nang kausapin niya ang mga babae, sinabi nilang hindi na niya kailangan pang magtanong at nakapag-impake na sila para sumama kay Ogru. Marami pang gustong subukang resipi ang mga chef, at ang nerd ay kailangan pang makagawa ng perpektong alak para kay Ogru. Ang redhead at ang panday ay may mga dahilan rin para bumalik kaya nagpasalamat si Ogru. Maya-maya, nagpakilala si Prinsesa Rubilia, at sinabi ng lalaking ipinag-utos niyang hanapin ang organg nagligtas sa kanya upang magpasalamat. Narinig ni Rubiliang sila Ogru ay mga mersenaryo at may trabaho siya para dito. Gusto niyang ihatid siya nito pabalik sa royal capital. Nagulat si Ogru sa tono ng prinsesa at iniisip niya kung ang kapangyarihan ay tulad ng pag-akit. Tumanggi si Ogrung ihatid siya at pinuntong marami naman siyang gwardiya. Sinabi ni Rubili ang nakakabagot ang mga ito kaya galit na ipinaliwanag ni Ogrung marami pa silang gagawin. Sinubukan ni Ogrung magalit dahil sa pagtakas niya sa tinutuluyan, ngunit lalo lang siyang nagustuhan ng prinsesa. Ibinunyag ng lalaking bibigyan sila ng gintong plaka bilang gantimpala, kaya pinilit ng mga babaeng tanggapin na ni Ogru ang trabaho. Ang gintong plaka ay katumbas ng 1,000,000 gintong napakalaki kumpara sa normal na trabaho. Nabahala si Ogru sa obsesyon nila sa pera, ngunit interesado siya sa royal capital kaya tinanggap niya ito. Pagkatapos, inamin ni Ogrung nagagalak din siya sa gantimpala nila. Ang prinsesa ay muling tumakas sa mga gwardya, kaya pinagalitan ni Ogru ang lalaki. Kaso ay ipinaliwanag niyang matigas ang ulo ng prinsesa. Ito'y masama dahil tiyak na hinahanap ng mga gwardya si Rubilia at kung makita siyang kasama si Ogru ay marahil mapagkamalan siyang isang kidnapper. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at sinagot ni Ogru ang mga tanong ni Rubilia. Pinaliwanag niyang nakasakay sila sa skeleton centipede. Sinabi naman ni Ogrung ang mga hayop sa malapit ay mga bullfrog. Maganda ang kanilang karnet, ang kanilang sungay ay maaaring ibenta ng mahal. Pinatumba ng grupo ang ilang bullfrog at nagkaroon sila ng pista.
Hindi lang iyon dahil ginamit nila ang isang bullfrog upang itago ang kanilang sobrang halatang skeleton centipede. Kumuha rin ng kuneho ang redhead bilang merienda. Nagkaroon siya ng kakayahan at ipinaliwanag ni Ogrung hindi iyon lalabas kung hindi ito gagawin. Nabahala ang lalaki nang maging pabaya ang prinsesa at kailangan siyang iligtas ni Ogru. Nangyari ito ng ilang beses kabilang na nang subukan niyang gulatin ang mga chef na may hawak na mga kutsilyo. Dito'y pinagalitan siya ni Ogru. Sa ika-104, nakahanap sila ng turtle snake nest. Nagtulungan sila upang hulihin ang mga hayop at naghanda sila para muling kumain. Humingi ng tawad ang prinsesa sa mga chef at nag-alok na tumulong sa paghahanda ng pagkain. Lahat ay nag-enjoy sa inihaw ng mga turtle snake. Habang naglalakbay, napansin ni Ogrung matindi ang kuryosidad ni Rubilia. Kahit alam niyang delikado ang isang bagay ay hindi niya mapigilang mag-imbestiga. Interesado si Ogru sa kabalyero kaya pinayagan niyang sumali ito sa umagang pagsasanay. Gusto ring sumali ng prinsesa, ngunit sinabihan siyang ang pagsasanay ay hindi bastang laro. Nagpumilit siya, kaya pinayagan siyang sumali ni Ogru. Sinanay ni Ogru ang kabalyero hanggang mawalan ng malay at humanga sa prinsesang seryoso sa pagsasanay gamit ang espada. Kinagabihan, pinlano nila ang magiging ruta bukas. Ang daan sa gilid ng bangin ang pinakamaikli pero ito ang pinakadelikado. Peligroso ito dahil sa kakaibang mga agilang naninirahan doon. Sila ang pinakamalakas na lahi sa paligid ng bundok. Sila ay sobrang bilis at naglalabas din ng lason mula sa mga kuko nila. Mas masama pa, ang boss class na Jade Eagle ay may kapangyarihan at tutugisin sila nito kapag nakatagpo sila. Biglang nagulat ang lahat ng ipahayag ni Ogrung hahanapin at tutugisin nila ang Jade Eagle. Ang pangangaso ay naganap kinabukasan at ang mga nahuling agila ay naging agahan. Di paglaon, napagtanto ni Ogrung magiging masama ang sitwasyon kaya sinabi niya sa ibang manatili kung nasaan sila. Lahat ay nag-alala kaya humingi ng paumanhin si Ogru dahil matagal na siyang nagpasyang kainin ang mga unang kaaway na makatagpo niya. Mas nag-alala pa ang lahat dahil matagal nang lumalaban si Ogru at humigit na ito sa 1 oras. Sigurado si Daming ayos lang ito at sinabing tumalo na si Ogru ng pulang oso matapos ang buong gabi ng laban. Pinunto ng pulang lalaking mas delikado ang agila at sinabi niyang kailangan nilang ikonsidera ang pagtakas kung tinapos na ng halimaw si Ogru. Tumanggi si Daming tumakas at sinabing mananatili siya kay Ogru kahit ano pa ang mangyari. Biglang naging tahimik ang lahat at natakot dahil baka wala na nga si Ogru nang makita nila ang kanyang braso sa lupa. Buhay pa si Ogru pero nasa masamang kalagayan kaya ang bagong kasapi ay nagpa siyang imposibleng matalo ang agila at kailangan nilang tumakas. Tila napakasama ng sitwasyon pero nagpa siya si Ogrung kailangan ng magseryoso. Nagulat ang lahat nang kainin niya ang braso at nagpasalamat sa agila para sa kanyang ensayo. Kinilala niya ang lakas nito at sinuot ang armor niya. Ginamit ni Ogru sa higanteng ibon ang mga sinulid upang hindi ito makatakas. Sa isang atake lang ay pinabagsak na ni Ogru ang agila sa lupa. Inakala niyang mamamatay agad ito, ngunit ito ay may malakas na vitality. Dito biglang natuklasan ni Ogru ang batong nakabaon sa puso ng Jade Eagle. Ipinaliwanag ng mga babaeng bihira ito at sinabi kay Ogrung huwag itong kainin. Gusto nilang gamitin ito dahil materyal iyon para sa paggawa ng makapangyarihang sandata. Ang grupo ay nagpista sa nilutong Jade Eagle at nagkaroon ng kakayahan si Ogru. Ginamit ni Ogru ang ibon para sa isa pang exoskeleton slot at nagkaroon ng pakpak. Biglang tinanong ng prinsesa kung bakit kinakain ni Ogru ang mga halimaw na tinatalo. Madalas nang itanong iyon kay Ogru sa kanyang nakaraang buhay, ang sagot niya ay pareho pa rin ngayon. Kinakain niya ito dahil tinapos niya ito, na ginagawa niya para mabuhay. Kung may nawala dahil sa bagay na kinasangkutan niya, kinakain niya ito hanggat maaari upang mapunan ito. Lahat ng pinagsabihan niya nito sa nakaraang buhay ay nagulat pero ang prinsesa ay tahimik lang. Nagtaka siya sa iniisip ng prinsesa at nagpatuloy sila sa paglalakbay.